No, please. Wag. Wag mo kong papatayin. Wag. Maawa ka sa akin. Buntis ako. Maawa ka. Wag. Nagising si Camille mula sa isang hindi magandang panaginip. Bigla niyang naalala ang araw na yon na akala niya nakatapusan niya na. Pero may puso pa rin ang taong inutusan na patayin siya dahil hindi nito nagawa sa kanya ang ipinag-uutos dito. Mabilis na pinunasan ni Camille ang kanyang mga luha. Tsaka siya bumangon para uminom ng tubig. Bad dreams again. Nagulat pa siya nang marinig ang boses sa sala. Akala niya kasi tulog na ito. Hindi na ata mawawala ito. But you're here. Nandito kayo ng pamangkin ko. Kaya sinisigurado ko sa iyo na walang sino man na makakagalaw sa inyo. Salamat. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. I'm your big brother. At kung nalaman ko nga lang agad ang tungkol sa iyo, dapat pareho tayo ng buhay na tinatamasa habang lumalaki. Pero anak lang ako ng daddy mo at hindi mababago na magkapatid tayo. Matagal na pala akong may kapatid pero hindi man lang nila sinabi sa akin. Kung hindi pa namatay si daddy, hindi ko pa malalaman. You're my only family now. So I'll protect you. Matapos siyang yakapin nito, nagpaalam na si Camille na iinom muna siya ng tubig. Pagbalik niya sa sala, wala na doon ang kanyang Kuya Martin. Siguro natulog na ito. Pagbalik sa kwarto, naabutan ni Camille na tulog na si Kieron, ang 4 na taong gulang niyang anak. Mabuti na lang at hindi ito nagising dahil hindi na malaya na wala itong katabi. May ngiti sa labi niyang pinagmasdan ang nagbibigay ng lakas sa kanya na kahit bunga ito ng pagmamahal niya sa maling lalaki ay mahal na mahal niya. Mahal na mahal ka ni Mami. Anya rito matapos hagkan sa noo. Tsaka siya tumabi rito. Hiling na sana hindi niya na mapaginipan pa ang masamang panaginip na iyon. Kinabukasan, nang magising si Camille, wala na sa kanyang tabi ang mahal niyang anak. Hindi siya kinabahan dahil alam niyang nasa sala lang ito at malamang kasama ang tito. Mommy! At hindi nga siya nagkamali. Naabutan niyang nasa sala ang kanyang anak at ang kanyang Kuya Martin. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sofa para tumungo sa kanya. Napangiti na lang si Camille nang yakapin siya ng bata. Nagkatingin na lang sila ng kanyang Kuya Martin. Parehong may ngiti sa labi. Nang umagang yon, sama-sama silang nag-breakfast. At habang kumakain sila, ang anak niyang bida sa pagkukwento. Matyaga namang nakikinig ang kanyang Kuya Martin. Hindi ito naiinis o nababagot sa kakulitan ng bata. Kung tutuusin, dapat nga magalit ang lalaki sa kanya dahil isa siyang palatandaan na minsang nagtaksil ang ama nito sa mami nito. Pero sabi ng Kuya Martin niya, walang ibang may kasalanan kung hindi ang ama lang nila na sinamantala ang kahinaan ng ina niya noon nang hindi rin naging mabuting ama at asawa sa mami nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na ang babaeng yun? Patay na siya. Pinatay siya ng tauhan na inutusan ko kaya wala na siya. Tumatawang sabi kay Lucas ng kanyang kausap. Kaya ako nga pinatay rin ang tauhan kong yun para walang makaalam ng ipinag-utos ko sa kanya. Doon na naubusan ng pasensya si Lucas. Kinwelyuhan niya ang Ginoo. Akala mo ba makakalaya ka pa? Hindi. Dito ka na mabubulok. Habang buhay ka na dito. Tawa lang ang naging tugon nito kay Lucas. Pero ikaw, hindi mo na makakasama pa ang babaeng yon. Tama lang yun dahil kung hindi ka mapupunta sa anak ko, hindi ka rin mapupunta sa iba. Tumayo na si Lucas. Pagtalikod niya, may pahabol pang sinabi ang Ginoo. Matagal nang kinain ng mga uod sa lupa ang katawan niya. Hindi pa rin nawawala ang saya sa boses ng Ginoo. Pagkagaling sa kulungan, nagtungo si Lucas sa kanilang kumpanya. Ang kumpanyang inayawan niya noon dahil gusto niya na nga lang ng simpleng buhay pero sa kanya pa rin napunta. Siya kasi ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang kaya walang ibang sasalo. San, dinalhan kita ng tanghalian. Napatingin si Lucas sa mami niya na kadarating lamang. Just leave it, Mom. I know it's our fault, anak. Dahil hindi agad namin nalaman na may masama palang gawain ng kaibigan ng daddy mo. Tumingin si Lucas sa kanyang mami. Kita niya sa mga mata nito ang pagsisisi. And I know na kung nasaan man ngayon ang daddy mo, sising-sisi pa rin siya.
dahil ginusto niyang ipakasal ka sa anak ng kaibigan niya. Hindi sumagot si Lucas hanggang sa tuluyang nagpaalam ang kanyang mami. Maiwan na kita anak, pero lagi mong tatandaan na nandito lang ako. Handang makinig sa'yo anak. Nang mag-isa na lang siya, mas lalong naramdaman ni Lucas ang napakatinding lungkot. Nagbalik sa kanyang masasayang alaala nilang dalawa ni Camille. Ang babaeng natatanging bumihag sa kanyang puso. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng saya. Pero naniniwala siyang buhay pa si Camille. Naniniwala siyang magkakasama pa sila. Patuloy niyang paniniwalaan na buhay pa ang babaeng mahal niya at magkakasama pa silang dalawa. Camille? Napatingin si Camille sa kanyang kuya Martin. Bakit kuya? Uuwi ako sa Pilipinas. Magbabakasyon lang. Sinasabi ko lang sa'yo. Baka kasi gusto mong dalawin ng mama mo. Ilang taon mo na rin siyang hindi nadadalaw. Sasama kami ni Kieron kuya. Okay. You don't need to worry. I'm here. Poprotektahan ko kayo. Kaagad na pinaalam ni Camille sa kanyang anak ang napag-usapan nila ng tito nito. Talaga po, mommy? Oo, anak. Nagtatatalo nito sa tuwa. Nang mapatingin siya sa may pinto, nakita ni Camille na pinapanood sila ng kanyang kuya. May ngiti ito sa labi. Hiling lang ni Camille ay sana hindi na magtagpo pa ang landas nilang dalawa ni Lucas. Siguro, miss na ng kuya niya ang Pinas. Maging siya rin naman, nakakamiss naman talaga. Nang sumunod na araw, habang lulan ng eroplano, hindi maiwasan ni Camille ang kabahan. Pero hindi naman siguro siya guguluhin ng mga yun dahil sumunod naman siya. Nagpakalayo-layo naman siya at hindi nagpakita pa kay Lucas. At wala na rin naman siyang pakailam sa lalaki. Hinala niya rin na baka kasal na ito sa ibang babae. Okay ka lang ba? Oo kuya. Mabilis niyang sagot dito. Naging maayos ang flight nila patungong Pilipinas. Wala namang naging aberya. Sa airport, may sasakyan na sumundo sa kanila. Ihahatid sila sa mansyon kung saan sila mamamalagi habang nasa Pilipinas. Hindi maiwasang mamangha ni Camille sa mansyon na nasa kanyang harapan. Doon nagtrabaho noon ang kanyang mama. Let's go. Aya ng kuya niya kaya pumasok na sila. Pagpasok doon, nakita ni Camille ang family portrait kung saan kasama ang kanyang kuya Martin. Ngunit ang mga tao sa litrato ay hindi masaya. Parang kailangan lang kaya nagpa-picture ang mga ito. Tito, matagal po ba tayo dito? Ang kuya niyang naghatid sa kanila sa kwarto. Paalis na sana nga ito nang tanungin ng pamangkin. Gusto mo ba? Opo tito, I want to explore. Pareho silang napangiti ng kuya niya nang magkatinginan. Kung yan ang gusto ng pamangkin ko, masusunod. Hinagkan muna nito ang noo ng pamangkin bago sila iwan. Habang nag-aayos ng kanila mga gamit, hindi maiwasan ni Camille na mapangiti. Swerte siya sa kanyang kuya Martin. Swerte sila ng anak niya dahil dumating ito sa kanilang buhay. Matapos mag-ayos, bumaba silang mag-ina. Hapunan na kasi at ipinatawag na sila ng tito nito. Sa hapag ay panay ang sabi ng anak niya ng mga lugar na gusto nitong puntahan sa Pilipinas. Ang kuya Martin niya naman sang-ayon sa sinasabi ng pamangkin na magaganda ang lugar na yon. Ihuli na natin ang pagbisita kay tita. Tanging tango lang ang naging tugon ni Camille. Saan po tayo pupunta tito? Excited ng batang si Kieron. Pero ng araw na yon, hindi pa sila maglilibot sa ibang lugar, kundi bibili pa lang ng bagong damit na isusuot para sa mga lugar na pupuntahan. Sa mall. Okay po. Natutuwang tumingin ang bata sa mami nito. Ngumiti lang si Camille sa kanyang anak. Kampante naman siya dahil maraming mga bantay na kinuha ang kanyang kuya. Pero sa biyahe, tahimik lang siya. Tanging ang anak niya na lang rin ang panay ang kwento. Pagdating sa mall, ang kuya niya ang unang bumaba para pagbuksan silang mag-ina. Kasama ang bodyguards na kinuha nito ay pumasok sila ng mall. May mga napapatingin pa nga sa kanila. Akala siguro isa silang pamilya. Pumasok sila sa bilihan ng mga damit ng bata. Lahat ng tinuturo ni Kieron handang bilhin ng tito. Napapailing na lamang si Camille, ngunit wala naman siyang laban sa magtito. Talo siya. Sabi pa ng kuya niya minsan lang naman daw. Lingid sa kaalaman ni Camille,
na naroon din sa mall na iyon si Lucas. Naisipan nitong mag-mall at maglakad-lakad. Masyado na rin kasi siyang natatambay sa kanyang opisina nang bigla siyang mapatingin sa isang shop at napaawang ang labi nang makita ang pamilyar na muka, ang muka ng babaeng mahal niya na matagal niyang pinangulilaan. Sinasabi na nga ba tama siya? Buhay ito, tama siyang buhay ito. Naglakad siya palapit. Camila, tawag niya rito. Napatingin sa kanya ang mga ito. Kita niya ang gulat sa mga mata ng babae kaya alam niyang kilala siya nito. Camille, love. Yon ang endearment nila sa isa't isa. Hanggang sa napatingin siya sa batang nakakapit sa kamay nito. Naging salitan ang tingin sa kanilang dalawa ni Lucas. Love, sabi ko na nga ba't buhay ka? Excuse me, pero hindi kita kilala. Love, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi ko alam kung paano pero... I'm sorry, mister, pero hindi talaga kita kilala. Camille, hindi mo ba siya narinig? Napatingin si Lucas sa kasama nitong lalaki. Hindi niya maiwasang masaktan sa isiping baka may relasyon ng dalawa. Sino ka ba? Inis niyang tanong sa lalaki. Asawa ko siya. Muling binalik ni Lucas ang kanyang tingin kay Camille. Tingin na hindi makapaniwala. Kaya pwede ba tigilan mo na kami, mister? Dahil hindi nga kita kilala. Napatingin ulit siya sa batang nakahawak sa kamay ni Camille. Anak ba ng dalawang bata? Sinubukan niyang hawakan si Camille, ngunit mabilis na humarang ang lalaki. Pwede bang tantanan mo ang asawa ko? Sinabi niya nang hindi kanya kilala. Huwag mong sirain ang araw namin. Puno ng panghihinang tiningnan ni Lucas si Camille na walang emosyon na nakatingin sa kanya. Dahil basta nangyari dito, kaya ganoon ito sa kanya. Hindi niya ito masisisi. Camille, ngunit hindi na siya nito pinansin at hanggang sa pinaalis na siya ng mga bodyguards ng lalaki na nagsasabing asawa ni Camille. Wala naman siyang nagawa kundi ang lumayo habang pinagmamasdan ng mga ito. Hindi na siya tinapunan pa ng tingin ni Camille. Siya ba ang tatay ng anak mo? Nasa sasakyan na sila nang magtanong kay Camille ang kanyang kuya. Ang anak niya naman ay tulog kaya hindi maririnig ang kanilang usapan. Oo kuya. Isa noon businessman, magaling. Pero manluloko siya. Kung sinabi niya agad sa akin ng tunay na siya, hindi ako papatol sa kanya. Pero kung hindi ka pumatol sa kanya, wala tayong Kairon. Sa tingin ko nangungulila siya sa'yo. Mahal ka talaga niya. Hindi niya lang nasabi sa'yo ang totoo kung sino talaga siya. Bakit ba natin siya pinag-uusapan kuya? Dahil nakikita kong mahal ka niya. Halatang sobrang nasaktan nang marinig na sabihin ko na asawa kita. Uwi na lang tayo kuya at mabuti pang bumalik na lang sa ibang bansa. Siguro mauuna na lang kami ni Kairon. Ano bang kinatatakot mo? Ang nagbanta sa'yo? Mukhang may alam siya tungkol doon. Bakit hindi kayo mag-uusap? Hindi sumagot si Camille hanggang sa nakauwi sila sa mansyon. Papasok na nga lang sila pero nagulat si Camille nang malaman na may nakasunod pala sa kanila. Camille! Pareho silang napatingin ng kanyang kuya. Pero ito, ipinasok ng pamangkin. Inutos naman ito sa kanya na kausapin niya si Lucas. Bakit mo kami sinundan? Dahil gusto kong mag-usap tayo. Alam kong kasalanan ko kung bakit nangyari yun sa'yo. Patawarin mo ko. Wala nang magagawa ang sorry mo. Isa pa, may pamilya na nga ako. Siya ba? Siya ba ang nagligtas sa'yo? Oo, at siya na ang mahal ko. Nakita mo naman di ba? May anak na kami. Pero mahal kita. Tinalikuran ni Camille si Lucas. Narinig niya pa ang pagtawag nito ngunit hindi niya napinansin. Pagpasok sa mansyon, sinalubong siya ng nakakatandang kapatid. Napaalis mo? Sumunod talaga siya. Hindi namin siya kailangan kuya. Takot at gulo ang idinulot niya sa buhay ko noon at ayokong pati ang anak ko madamay ngayon. Tugon niya sa kapatid. Naiwan naman si Martin na nakatingin sa kapatid na tinungo ang anak nito. Iba siya kay Camille. Naniniwala siyang kailangan ng kanyang mahal na pamangkin ng buong pamilya kaya gagawa siya ng paraan para mabuo ang pamilya ng mga ito. Dahil tingin niya naman mabuting lalaki iyon at aalamin na rin niya kung naayos na ba nito ang dapat ayusin. Samantala si Lucas, wasak na umuwi sa kanila. Tinanong siya ng mami niya kung anong nangyari.
Ngunit wala siyang naging sagot dito. Hindi niya masabing may pamilya na ang babaeng mahal niya, na may asawa na itong iba na dapat siya yon, na kasalanan din naman niya. Siya kasi dapat ang nagligtas dito. Dapat nung umalis siya para sabihin sa daddy niya na wag na siyang guguluhin dahil gusto niya ng simpleng buhay, isinama niya na ito. Pero natakot siya. Natakot siya na baka maliitin ito ng kanyang mga magulang at baka layuan siya nito kapag nalaman nito na nagsinungaling siya na siya'y simpleng tao lamang. Kaya nung umalis siya, doon ito dinukot ng tauhan ni Lorenzo, ang ama ng babaeng gustong ipakasal sa kanya. Kaya kahit matagal na nakakulong si Lorenzo sa kulungan at si Georgina sa mental, hindi niya magawang maging masaya. Lalo pa ngayon na nagbalik na ang babaeng kanyang mahal, pero may pamilya na siya dapat ang kasama nitong bumuo. Nasuntok ni Lucas ang pader, ngunit wala pa ring masasakit sa sakit na nadarama ng kanyang puso. Tumulo ang kanyang mga luhang hindi na maibabalik pa ang dating sila ni Camille. Maaga pa lang, nasa opisina na si Lucas. Pinag-iisipan niya kasi kung anong gagawin niya. Kung gagawa ba siya ng paraan para masira ang pamilya ni Camille at ng lalaking yon, o tatanggapin niya na lang ang katotohanan na hindi na sila pwede ni Camille. "Sir, may gusto pong makausap kayo," sabi ng kanyang sekretarya. "Sino?" Hindi niya na natuloy ang sasabihin nang makitang pumasok ang asawa ni Camille. Nilayo ba nito sa Pilipinas ang babae kaya hindi niya mahanap-hanap? Anong ginagawa mo? Hindi ako asawa ni Camille." "Gulat na gulat ka, Mr. Alvarez." Natatawa nitong sabi, na puno kasi ng gulat si Lucas. "Kapatid niya ako. Hindi niya alam noon na anak pala siya ng nanay niya sa isang mayamang lalaki. At kapatid niya ako sa ama. Nung magkita kami noon dahil muntik ko na siyang mabangga dahil wala siya noon sa sarili. Doon niya lang nalaman." "Kung ganun, hindi nga kayo mag-asawa?" "Hindi. Sinabi niya lang yun para lubayan mo siya. Kaya sabihin mo sa akin ngayon kung ayos na ba lahat. O baka magugulo lang ang tahimik ng buhay ng kapatid ko dahil sa pagbalik niya." "Hindi na. Hindi ko nahayaan pa." "Sigurado ka ba? Dahil kung hindi pa maayos ang lahat, ilalayo ko na ang kapatid ko. Nakakulong nang nagutos no na patayin siya. Ang babaeng baliw na baliw naman sa akin ni nasa mental. Maayos na ang lahat. Nang malaman ko ang tungkol sa mga illegal na gawain ni Lorenzo, pinakulong ko siya matapos kong makaipon ng sapat na ebidensya at makakuha ng mga testigo laban sa kanya. Ganon din sa anak niya. Napatunayan na may problema sa utak." "Kung ganon ay okay na pala. By the way, I'm Martin de la Riva." Nang biglang maidiyang sumagi sa kanyang isipan. "Ang bata, ako ba ang ama? Sino pa ba? Ang pamangkin kong yun. Ikaw ang ama niya." Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Lucas dahil sa kanyang narinig. "Kung ganun ay puntahan na natin sila." Aya niya sa kuya ni Camille, kaya natawa naman ito. "Hindi mo muna tatapusin ang trabaho mo? CEO ka, di ba? Wala nang mas mahalaga pa sa mag-ina ko." Sagot ni Lucas, pero may sagot si Martin sa kanya. "Paano mo bubuhayin ang aking pamangkin at kapatid kung babagsak ka?" Kaya gaya ng gusto nito, tinapos niya na muna ang mga dapat tapusin. Tsaka sila sabay na umalis ng kuya ni Camille. Hindi na nga siya makapaghintay na makasama ang mag-ina niya. "Kuya?" Gulat na gulat si Camille nang makita siyang kasama ang kuya nito. Kinuha muna ng kuya nito ang anak nila upang makapag-usap sila ng maayos. Nagpunta sa may kusina ang magtiyuhin. "Sinabi na sa akin ng kuya mo ang totoo. Nakakainis talaga si kuya. I'm sorry. It's my fault kaya nangyari yun sa'yo." Sinubukan niyang hawakan si Camille, ngunit humakbang ito pa atras. "Tahimik ng buhay namin, Lucas, at ayoko nang magulo pa yun. Pero okay nang lahat. Nakakulong ng lalaki nag-utos na patayin ka. Pati ang anak niya nasa mental na. Kaya hindi mo na kailangan pang matakot." Hindi na ako maniniwala sa'yo." "Look, I know nagsinungaling ako sa'yo noon pero ngayon hindi na. Hindi ako nagsisinungaling. Umalis ka na lang, Lucas." "No, hindi ako aalis. Hindi ko nahayaan pang mawala ulit kayo sa buhay ko ng anak natin." "Bahala ka dyan." At iniwan siya nito sa sala ng mansyon. Sumunod naman si Lucas. Naabutan niyang magkausap si Camille at ang kuya nito. Medyo malayo ang dalawa sa anak nila. "Camille, look, he's telling the truth. At kung hindi mo nakikita yun, nakikita ko.
Tumingin pa ito sa kanya, kaya napatingin na rin si Camila na nawala na ng gana sa pakikipag-usap sa kapatid. Pinuntahan nito ang anak nila. Intindihin na lang muna natin ang kapatid ko. Tango ang naging tugon niya sa kuya ni Camila. Maya-maya pa, napatingin kay Lucas ang anak nila ni Camila. Hello po, di ba kayo po yung lalaki sa mall? Ano pong ginagawa niyo dito? Akala niyo po ba si mami yung hinahanap niyo? Nagkatinginan silang dalawa ni Camila. Ang tingin sa kanya nito, tila ba nagsasabing wala siyang sasabihin na kahit ano. I'm your tito's new friend. Pagpapakilala ni Lucas sa kanyang sarili. Hi po! Ngumiti lang ang bata sa kanya. Nagtagal siya ng ilang oras sa mansyon bago nagpaalam na uuwi na muna. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Bilin sa kanya ng kuya ni Camila. Maganda sana na si Camila magsasabi noon sa kanya. Pero sa ngayon, sapat ng ayos sila ng kuya nito dahil naniniwala siyang maayos rin ang sa kanila ni Camila. Lorenzo Saldivar, yun ang pangalan ng nag-utos na patayin ka. Nakakulong na siya habang ang anak naman niya nasa mental. Napatingin si Camille sa kanyang kuya Martin. Kaaalis lang ni Lucas nang kausap siya nito. Ayoko na magpaloko ulit sa kanya kuya. Camille, hindi ka magpapaloko. Aayusin mo lang ang pamilya ninyo. Gusto mo bang lumaki ang pamangkin ko na wala talagang ama? Oo, alam kong alam niya na wala na ang daddy niya pero buhay pa naman talaga. Hindi sumagot si Camila hanggang sa mukhang naubusan ng salitang ipapaliwanag sa kanyang kuya. Doon niya naisipan na mag-research tungkol sa mga taong sinasabi ng dalawa. Iniwan niya na muna ang kanyang anak sa pangangalaga ng nakakatandang kapatid. Alam naman niyang hindi nito pababayaan ng pamangkin. Doon niya napag-alamanan na nakakulong na nga si Lorenzo Saldivar habang ang anak nito ay nasa mental. Kung ganun, nagsasabi nga ng totoo si Lucas sa kanya. Pero malala ang trauma niya. Muli siyang nakaramdam ng takot. Paano kung muli niyang papasukin sa buhay niya si Lucas? At may panibago na namang gulo ang mangyari. At pati ang anak niya'y madamay. Kaya titingnan niya na muna. Titingnan niya kung tama bang hayaan niya itong makapasok muli sa kanilang buhay. Ano ka mo? Bumalik na siya't may apo na ako. Masayang tanong kay Lucas ng kanyang mami. Yes, ma'am. Puno ng saya ang tingin nito sa kanya. Nakikita ni Lucas na suportado talaga siya ng kanyang ina sa kung saan siya magiging masaya. But she's a bit scared na mangyari ulit kung anong nangyari nun, kaya hindi pa maayos ang lahat sa amin. It's our fault, anak. Gusto mo bang kausapin ko siya para... Hayaan niyo na muna ako na lang muna mag-handle nito, mami. Tangulang ang naging tugon ng kanyang mami. Kinabukasan, muli siyang nagbalik sa mansyon kung saan nag-i-stay ang kanyang mag-ina. Alam ko na nagsasabi ka ng totoo. Napatingin siya kay Camille na kabababa lang ng hagdanan. Napaayos tuloy siya ng tayo dahil dito. Will you let me into your life? Ngunit hindi nasagot ni Camille ang tanong niya dahil bumaba na ang anak nila. Tito, nandito po ulit kayo? By the way, my name is Karen po. And I'm Tito Lucas. Nakipagkamay si Lucas sa bata. Pigil na pigil niya ang kanyang sarili na magpadala sa kanyang damdamin. Lucas, tawag sa kanya ni Martin. Nang umagang yon, kasama niyang kumain ng agahan ng kanyang mag-ina. At para kay Lucas, sapat na iyon sa kanya. Kahit na hindi pa alam ng bata na siya ang tunay nitong ama. Alam niyang darating din sila doon. Ayaw niyang madaliin ang lahat na pwede pang maging dahilan para mawala sa kanyang mga ito. Bakit po ganyan kayong tumingin? Kasalukuyang pinapanood ni Lucas si Karen nang maglaro sa sala. Iniwan muna ni Camille ang bata sa kanya dahil gagawa ito ng merienda. Parang malungkot po kayo. Hindi agad nakasagot si Lucas. Hanggang sa nakabalik na si Camila. O eto magmerienda muna kayo. Nang bumaba ang kuya nito, tinawag nito ang babae. Kaya ipinagpatuloy na lang ni Lucas ang panunood sa anak nila. Hindi mo pa ba sasabihin sa batang tungkol kay Lucas? Matagal nang alam ng anak ko na wala ng daddy niya. Na hindi naman totoo. At ngayong kasama nyo na, wala ka nang dapat na ikatakot. Sabihin mo na sa kanyang totoo. Wala siyang naging sagot. Nilapitan na lang nito ang pamangkin at si Lucas. Pinagmasdan niya ang tatlo na malapit na sa isa't isa. Tama bang sabihin niya sa anak niya ang totoo? Napabuntong hininga si Camille matapos niyang makagawa ng desisyon. Mamaya,
sasabihin niya na sa kanyang anak ang katotohanan. Dahil napag-isip-isip niya na ang swerte ng anak niya na mayroon pa itong ama, habang ang ibang bata napapahiling na sana buhay pa o nakakasama nila ang kanilang daddy. Kinagabihan, kinausap ni Camille ang anak niya. Nakaupo silang dalawa sa kama. Nakaharap siya dito. Nasa gitna silang dalawa ng kama at handa na siya sa isang makabagbag damdamin na usapan sa pagitan nilang mag-ina. Magagalit ka ba anak kay mami kapag nalaman mo na hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo? Why mommy? Hindi patay ang daddy mo. Sinabi lang yun ni mami kasi akala ko hindi na natin siya makakasama. Hindi ko na siya makikita. Pero ang totoo, buhay ang ama mo anak. May daddy pa po ako? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Tango ang naging tugon ni Camille sa kanyang anak. Kasabay nun ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Oo anak, at nakita mo na siya. Si Tito Lucas po. Siya ang daddy mo anak. Daddy ko po si Tito Lucas, mommy? Oo anak. Sa sobrang saya, nagtatalo ng bata sa kama habang paulit-ulit na sinisigaw na may daddy pa ito. Nang mapatingin si Camille sa pinto, nakita niyang nandoon ang Kuya Martin. Pinapanood silang mag-ina. May ngiti ito sa labi. Patunay na masaya ito sa nakikita. Pero mukhang sumilip lang ito dahil agad din itong umalis sa pwesto. Galit ka ba kay mami anak? May reason po kayo mami, and kahit wala akong daddy, naging mabuti po kayong mami sa akin. Kaya hindi ko po magagawang magalit sa inyo. I love you mami. Kinabukasan, sabay nilang inintay ni Kayron ang pagbalik ni Lucas. Excited na ang batang makabanding ang ama nito. Tingin niya rin naman matutuwa si Lucas kapag nalaman nito na alam na ng anak nila. Lumipas ang maghapon, hindi na dumaan doon si Lucas. Naghihintay pa naman ang anak nila hanggang sa sumapit na ang gabi. Dumating ito, ngunit may dalang isang maleta na mukhang gamit nito. Daddy! Gulat na gulat si Lucas nang lumapit dito ang anak nila at yumakap. Nakatingin lang ito sa kanya habang siya nakatingin lang din sa mag-ama. Ang Kuya Martin naman niya natatawa sa isang tabi. Daddy! Anong sabi mo? Daddy po, di ba daddy po kita? Sinabi na po sa akin ni mami na may daddy pa po ako at kayo po yun. Sa sobrang saya ni Lucas sa kanyang nalaman, pumantay siya sa bata at mahigpit itong niyakap. Tumulo na rin ang luha mula sa kanyang mga mata. Kasalanan ko na, hindi sinabi ng mami mo ang tungkol sa akin. Kaya wag kang magalit sa kanya. Hindi ko po magagawang magalit kay mami daddy. Love ko po kayo pareho eh. Binuhat ni Lucas ang bata, tsaka ito lumapit kay Camille. Salamat, sabi ni Lucas kay Camille. Sa hapunan ay sama-sama sila. Panay ang kwento ni Kayron kung gaano ito ka-excited para bukas sa trip nila. Alam kasi nitong dadalawin nila ang puntod ng lola nito. At kaya rin pala may dalang gamit si Lucas ay dahil sasama sa kanilang lalaki. Niyaya ito ng kuya niya. Magkasundo talaga ang dalawa. Tabi muna kayo mag-daddy. Anya sa kanyang mag-ama. Napatingin naman kay Camille ang dalawa. Paano po ikaw, mommy? Kaya naman ni mami para makapag-banding kayong dalawa ng daddy mo. Okay lang si mami, okay? Batid naman ni Lucas na kahit nakapasok na siya sa buhay ng kanyang mag-ina, kailangan niyang paghirapan na muling makapasok sa puso ni Camille. Mabilis na nakatulog sa tabi ni Lucas ang bata. Doon niya naisipan na silipin ang kwarto ng babae. Hindi maiwasan ni Lucas na mapangiti habang nakikita niyang payapang natutulog si Camille. Aalis na sana siya, ngunit nagulat siya nang bigla na lamang itong sumigaw. No please, wag mo kong papatayin. Wag, maawa ka sa akin. Buntis ako, maawa ka. Sinasabi nito kahit nakapikit ang mga mata. Doon na siya na alarma at kaagad niya itong nilapitan. Camille. Hey, it's me. Pagpapakalma ni Lucas kay Camille hanggang sa nagulat na lang siya nang yumakap ito sa kanya. Halatang takot na takot pa rin. Hinayaan niya nang yakapin siya nito dahil sa totoo lang, nagugustuhan niya yon. Pero nang tila ba may napagtanto ito, mabilis itong lumayo sa kanya. Why? Anong ginagawa mo dito? Chine-check lang kita.
Balikan mo na ang bata. Lagi ba tong nangyayari? Balikan mo na lang ang anak natin. Tila ba kay sarap pakinggan na marinig ang salitang iyon sa bibig nito? Pero mas importante pa rin ang tanong niya rito. Wala ka nang magagawa. Hindi na mawawala to. I'm sorry. Alam kong kasalanan ko kaya ako nandito. Babawi ako sa inyo sa'yo. Matulog ka na, Lucas. Ayaw man sanang iwan ng babaeng mahal. Walang choice si Lucas, kundi iwan ito bago pa ito mainis sa kanya. Pagkasarado ng pinto, hindi niya na napigilan ang kanyang ngiti. Niyakap siya ni Camille, samantala si Camille hiyang-hiya dahil yumakap siya kay Lucas. At dahil yun sa masamang panaginip. Kinabukasan, nakahanda na ang lahat para sa kanilang biyahe. Paano ang trabaho mo? Tanong ng kuya niya kay Lucas. Nakikinig lamang si Camille. Naayos ko ng mga maiiwan ko. Tumingin ang kanyang kuya Martin. Ngiti-ngiti ito. I can't wait na muling maibalik ang tamis ng pag-ibig. Pangaasar pa nito sa kanya. Kuya, bakit hindi ka nalang mag-girlfriend? Bakit? Bagay na bagay kayo sa isa't isa. At ang nangyari nun tapos na yun. Hindi na siya sumagot pa. Napapailing na lang siya sa kapatid. Pero nagulat na lang si Camille nang lumapit sa kanya si Lucas at may ibinulong. I will make you fall in love with me again. At paglayo nito sa kanya, nakangiti pa rin ito. Kaya hindi na lang siya umimik at tinalikuran na lang ito. Pagtalikod niya, napahawak siya sa kanyang dibdib. Pinakiramdaman ang tibok ng kanyang puso. Kasabay ng pagbabalik nila sa probinsya, ay pagbabalik din ng mga alaala kung paano nagsimula ang love story nilang dalawa ni Lucas. Na akala nga noon ni Camille, simpleng tao lang din tulad niya. Dito kayo nagkainlaban? Dito nabuo si Kieron? Tanong ng kanyang kuya. Ayon kay Lucas, wala na ang babaeng sinabi nitong tiyahin nito na yaya pala nito noon, na dinalaw lang nito noon sa probinsya nila. Sa puntod sila ng nanay niya nagdiretso. Hello po Lola, I'm Kieron po, apo po ninyo. Pagpapakilala ng anak sa lola nito. Hindi maiwasan ang mga luha ni Camille na tumulo. Hindi naabutan ni Lucas ang mama niya dahil maaga itong nawala. Kung nasan man po kay tita, wala po kayong dapat na ipag-alala dahil inalagaan ko po ang kapatid ko at ang apo ninyo. Wika ng kanyang kuya Martin. Napangiti na lang si Camille hanggang si Lucas nang nagsalita. I'm sorry ma'am kung nasaktan ko ang anak niyo dahil sa akin, pero babawi ako. Babawi ako sa lahat ng paraang kaya ko. Babawi po ako sa magina ko. Sabay tingin ito sa kanya, kaya nag-iwas na lamang siya ng tingin. Umalis na din sila doon para makapaggala pa sa ibang lugar. Nang may madaan ng park, nagpababa doon si Kieron. Wala silang choice kundi pagbigyan ng bata. May nagtitinda ng ice cream at si Lucas ang bumili dahil yun ang gusto ng anak nila. Daddy, may lolo't lola pa po ba ako sa inyo? Nakabaling ang atensyon at tingin nito sa ama. Tumingin muna sa kanya si Lucas bago nito sagutin ang tanong na iyon ng anak nila. Lola na lang, wala na kasi si lolo mo. Napatango-tango ang bata. Pagbalik po natin, gusto ko po siyang makita. Natinanguan naman ni Lucas. Nang magutom, dumaan muna sila sa isang restaurant para kumain. Iba-iba sila ng order, base sa kung anong gusto nilang kainin. Masaya si Camille na nakikita niyang enjoy na enjoy ang anak nila. Magbabanyo lang ako. Paalam niya nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan, kaya nagpaalam na muna siya sa mga kasama. Hindi niya kasi nakaya pang pigilan. Matapos magbanyo, naghugas siya ng kamay habang nakaharap sa salamin at tinitingnan ang refleksyon ng kanyang sarili. Ngunit nagulat na lamang si Camille dahil paglabas niya ng banyo, nandoon si Lucas. Anong ginagawa mo dito? Baka bigla ka na namang mawala kaya binabantayan ka. Sagot nito sa kanya, tsaka ito unang lumakad. Pagbalik niya, maayos na ang mesa. Sa isang hotel sila nagdiretso pagkatapos. Kasya naman silang lahat sa kinuha ng kanyang kuya. 2 ang kwarto. Yay! Katabi ko si Mommy at Daddy. Tuwang-tuwa ang bata. Pagtingin ni Camille sa kanyang kuya, nakangiti lang ito. Okay lang ako sa lapag, sabi ni Lucas habang nag-aayos sila ng gamit. Galit ako sa'yo pero hindi naman ako walang awa. Malamig ang sahig kaya tumabi ka na sa amin. Anya sa lalaki.
Hindi magawang tignan ni Camille si Lucas sa mata dahil alam niya sa sarili niya na baka hindi niya kayanin ang tingin nito na iba ang naidudulot. Pagsapit ng gabi, hindi inaasahan ni Camille na magiinom ang kanyang kuya at si Lucas. Mabuti na lang at napatulog niya ang anak nila. Tapos na rin kasi silang kumain ng dinner. Kuya, konti lang. Kilala mo naman ako, hindi ako nagpapakalunod sa alak. Wala pa man siyang sinasabi, may nasabi na ang kanyang kuya. Napailing na lang siya't iniwan ng dalawa. Ngunit dahil hindi inaantok, napalabas pa rin siya ng kwarto. Naabutan ni Camille na lasing na si Lucas, ngunit ang kanyang kuya ay hindi pa. Kuya, anong nangyari dyan? Gagawin ko ang lahat para sa kapatid mo, bro. Lahat-lahat. Nang mapatingin ito sa kanya, ayun na naman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Napailing na lamang si Camille. At ikaw naman, bakit ka nagpapakalasing? Inis niyang tanong rito, ngunit tumawa lang ito. Akala ko wala ka na talagang pakialam sa akin. Kuya, ano bang ginawa mo sa kanya? Bakit ganyan yan? Concerned ka talaga, no? Patuloy ito sa pangaasar sa kanya. Ewan ko sa'yo, bakit kasi hindi ka pa mag-girlfriend? Galit na ang kapatid mo, bro. Tama na ako. Sinubukang tumayo ni Lucas, pero hindi nito kaya. Tinawanan lang ito ng kanyang kuya. Napahilot na lang si Camille sa kanyang sentido. Bahala nga kayong dalawa. Nang ang dalawa na lang ang naiwan, sinabi ni Martin kay Lucas ang tungkol sa kapatid niya. Tingin ko mahal ka pa ng kapatid kong yun. Galit siya sa akin. Pero hindi naman sinabing wala ng pagmamahal sa'yo. Ipakailam siya sa'yo at nakikita ko nag-aalala siya. Tugon naman ni Martin. Napatingin si Lucas sa pintuan na pinasukan ni Camila. Mahal na mahal mo talaga ang kapatid ko, no? Mahal na mahal. Tugon niya rito. Napangiti na lang ang nakakatandang kapatid ng babaeng mahal niya. Sige na bro, matutulog na ako. Napailing na lang si Lucas nang iwan siya nito. Doon siya sa sala dahil lasing siya. Hindi siya pwedeng tumabi sa mag-ina. Pero nang doon na sana siya matutulog, bigla siyang nagising. Magpalit ka ng damit mo at maglinis ka ng sarili mo. Inabutan siya ng damit ni Camille. Baka magising ang anak mo at hanapin ka. Camille, bakit? Salamat sa pagiging mabuti mong ina sa anak natin. Hindi lahat kaya yon. Pero hindi na siya pinansin pa ng babae at iniwan. Ngunit nag-iwan pa rin iyon ng ngiti kay Lucas. At least, nasabi niya kung anong nais niyang sabihin. Pagbalik ni Camille sa kwarto, nagising nga ang anak nila ni Lucas. Hinahanap ni Kero ng daddy nito. Nasaan po si daddy? Nasa banyo lang anak. Bumalik din ito agad sa pagtulog at hindi na nagtanong pa. Pagbalik naman ni Lucas sa kwarto, tulog na ang mag-ina niya, kaya dahan-dahan ang kanyang naging kilos. Una niyang hinagka ng noo ni Camille bago ng anak nila. Ang swerte-swerte niya dahil may munti na siyang pamilya at gagawin niya lahat upang hindi na iyon masira. Sa loob ng ilang araw, puro paggagala ang ginawa nila. Masasabi naman ni Camille na enjoy ng anak niya iyon lalo pat sila ay kasama. Nung araw na yon, nasa kwarto si Lucas at pinagmamasdan ang anak na natutulog. Katatapos niya lang itong ilapag sa kama. Bago ito tuluyang iwan, hinagkan muna niya ang noo ng bata. So babalik pa ba tayo sa ibang bansa? Tanong kay Camille ng kanyang kuya. Matagal bago sumagot ang babae, tila nag-iisip ng isasagot, kaya sumabat na siya sa usapan. Aalis kayo? Napatingin kay Lucas ang magkapatid. Bakasyon lang naman talaga ang pinunta namin dito. Pero nasa kapatid ko ang desisyon kung gusto niyang manatili. Kung ganun ang mangyayari, hindi na rin ako babalik sa ibang bansa. Dahil sino naman na makakasama ko doon? Mabuti pa may bibilhin lang ako sa labas. Maiwan ko na muna kayo. Paalam nito. Gusto sanang pigilan ni Camille ang kanyang kuya, pero mabilis na nakaalis ang lalaki. Iiwan niyo ako? Tanong niya sa babae na hindi makatingin sa kanyang mga mata. Natatakot ka pa rin ba? Unti-unti siyang lumapit rito hanggang sa magkaharap silang dalawa, ngunit hindi ito makatingin sa kanya. May kulang pa ba? Sabihin mo sa akin nang maayos ko para hindi niyo ko iwan kasi hindi ko kakayanin. Oo, natatakot ako Lucas. Natatakot ako na baka kapag tuluyan na naman akong nahulog sa'yo, may mangyari na namang masama, na may bigla na namang dudukot sa akin. At this time, baka madamay pa ang anak natin.
Natatakot ako, Lucas. Nakakatakot. Pero hindi na mangyayari yun. Hindi ko na hayaang mangyari yun. Kahit pa ako masaktan, wag lang kayo ng anak natin, Camille. Wag lang kayo. Kahit isugal ko pa ang buhay ko, mapanatili lang kayong ligtas ng anak natin. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha mula sa mata nito na agad niyang pinunasan gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi bagay sa iyo ang umiiyak. Sino bang naging dahilan ng mga pag-iyak ko? Alam ko naman ako, kaya bumabawi ako, di ba? At patuloy kong gagawin yun. Nakakainis. Sabi ko na hindi na ako mahuhulog pa sa iyo pagkatapos ng mga nangyari sa akin. Pero heto ko, nahulog na naman. Pero mas hulog na hulog pa rin ako. Malambing niyang sabi kay Camille at niyakap na lang ito. Maya-maya pa bumalik na rin si Martin. Ngiting-ngiti nga ito habang nakatingin sa kanilang dalawa na para bang alam na nito na ayos na sila. Masusundan na ba ang pamangkin ko? Tawang-tawa nitong tanong. Binatutuloy ni Camille ng una ng kuya nito na tumawa lamang. Bakit? Gusto ko lang namang madagdagan si Kieron. At dahil magdi-dinner na, nagluto na si Camille. Habang nagluluto, hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang confession niya kanina kay Lucas. Hindi niya rin kasi kayang itago pang nararamdaman niya. At totoo naman na nahulog na naman siya sa lalaki. Anong niluluto mo? Paborito ng anak mo? Anak natin, ang ganda-ganda mo talaga. Bolero ka na naman. Nagsasabi lang ako ng totoo, kaya nga sa'yo lang ako nahulog. Baka hindi maluto yan. Napalayo siya kay Lucas nang marinig ang boses ng kanyang kuya. Sorry, istorbo. Gising na kasi ang anak niyo eh. Pupuntahan ko na muna ang bata. Paalam ni Lucas sa kanya. Kaya silang dalawa na lamang ng kuya niyang naiwan. Masaya ako na unti-unting nawawala ang takot mo. Naisip ko kasi kuya na wala akong mapapala kung puro takot ang paiiralin ko. Totoo at masaya ako para sa'yo. Lumapit sa kanya ang kapatid. Niyakap siya nito pero saglit lamang. Baka daw masyado na siyang makaistorbo. Matapos magluto, naghahain na si Camille. Ang bango, Mommy! Natutuwang sabi ni Kieron. Ang dami-daming magiging paborito, talagang adobo pa. Naiiling na sabi ng kuya niya habang pinagmamasdan ng pamangkin na excited kumain. At least po tito, hindi po mahihirapan si Mommy. Ang sarap po talaga ng luto niyo, Mommy. Enjoy talaga ang bata sa kanyang niluto. Ngunit nagulat na lang ang bata nang bigla siyang subuan ng daddy nito. Mommy? Hindi nito matuloy-tuloy ni Kero nang sasabihin. Tumingin pa muna ito sa tiyuhin. Okay na po kayo? Okay na ang mommy at daddy mo. Pagkumpirma ng kanyang kuya Martin. Oo anak, siya na mismong nagkumpirma. Nagulat na lang sila nang nagtatatalo ng bata. Kayo po tito, kailan po kayo mag-girlfriend? Kaya ang ending, tawa sila ng tawa habang ang kuya niya tahimik na napapailing lang. Pagkatapos nilang kumain, ay si Lucas na ang kuya niyang nagligpit habang silang mag-inay sa kwarto. Mommy? I'm so happy to see you happy. Lumapit siya sa anak at niyakap ito habang may ngiti sa labi. Pigil na pigil niya ang sarili na maging emosyonal. Hindi ba ako kasali? Nang biglang pumasok si Lucas. Sali ka po, Daddy. Maya-maya, tulog na ang bata at sila na lamang ni Lucas ang gising. Thank you. Thank you for giving me another chance. Nasa gitna nilang dalawa ang kanilang anak na tulog na. Deserve mo naman. Good night, my love. Good night, love. Ipinikit ni Camille ang kanyang mata at hindi na hinintay pang magiging tugon ni Lucas sa kanya. Alam naman niyang napakilig niya ito sa ginawa niyang pagtawag dito. Matapos ang ilang araw na bakasyon sa probinsya, bumalik na sila sa syudad. Ito na ba ang apo ko? Masayang tanong ng mami ni Lucas. Yes, and his name is Kieron. Masayang niyakap ng ginang ang mahal na apo habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Lucas. Ang gwapo-gwapong bata. Kamukha mo parehas ang mami at daddy mo. Maganda din po kayo, Lola. Napangiti na lang ang ginang sa sinabi ng apo nito
hanggang sa lumapit ito sa kanya at siya ay niyakap. Mas maganda ka sa personal iha kaysa sa mga larawan. Nahihiya na lang nang umiti si Camille sa ginang. Ayos na kayong dalawa. Masaya nitong sabi, nakatingin sa kamay nilang dalawa ni Lucas na magkahawak. Kasalanan namin ng asawa ko kung bakit nangyari noon ang mga nangyari. Ipinagkasundo namin ang anak namin sa babaeng hindi naman niya gusto. Malungkot na wika ng ginang. Nauna na silang dalawa sa may dining habang ang mag-ama niya at ang kanyang kuya ay nasa sala. Pero hindi niyo naman po alam ang tungkol sa mga illegal nilang gawain. Nasabi po sa akin ng lahat ni Lucas. Ani Camille sa ginang, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Dahil masyado kaming nagtiwala at kasalanan namin yon. Nang magpunta sa dining ang tatlong lalaki, itinigil nila ng ginang ang kanilang usapan. Masaya silang kumain ng hapunan ng sama-sama. May kwentuhan at tawanan. Pagkatapos kumain, muli nilang itinuloy ng mami ni Lucas ang kanilang kwentuhan. Doon niya na naikwento ang tungkol sa kanyang buhay. Napasabi pa nga ito na bawat tao daw talaga mayroong kanya-kanyang kwento. Pati ang naranasan niya, kinwento rin niya. At katulad ni Lucas, malaki rin daw ang pasasalamat nito na buhay siya. Dahil kung hindi nito kakayanin na makitang nalulungkot ang anak habang ito ay nabubuhay. So anong plano niyong dalawa? Kailan ang kasal? Tanong ng ginang nang nasa may living room sila. Wedding? Gusto ko na po umattend ng wedding. Pare-pareho silang napatingin sa bata. May ngiti sa kanilang mga labi. Aayusin na namin ng mami mo. Tugon ni Lucas sa anak nila, sabay tingin sa kanya. Ang tingin nito, punong-puno ng pagmamahal. Pagmamahal na ramdam niya. Matapos ang hapunan, nagpaalam na muna sila sa ginang. Siyempre, may bahay pa rin sila at hindi pa naman sila kasal ni Lucas. At siyempre, doon muna siya sa kanyang kuya. Ayusin mo muna ang kasal ninyo ng kapatid ko. Pero sa ngayon, dito na muna sila. Utos ng kanyang kuya kay Lucas. Tumingin ang mga ito sa kanya. Bago tuluyang umalis, hinagkan muna nito ang noo niya. Kuya, bakit na sana ang kuya niya nang tawagin niya ito? Nilingon si Camille ng nakatatandang kapatid. Bakit kapatid ko? Okay na ako't ang pamangkin mo. Tingin ko panahon na para ang sarili mo naman ang unahin mo. Mag-girlfriend ka na. Siguro iniisip mo lang na, paano kami kaya hindi mo magawa yon? Pero okay na kami kuya. Lumapit si Camille sa kanyang kuya at yumakap. Thank you sa lahat kuya. Ikaw naman ang dapat na maging masaya at susuportahan ka namin. Ang swerte ng mokong na yun sa'yo. Kapag sinaktan ka nun, yari talaga siya sa akin. Ginulo nito ang buhok niya. Kinabukasan, muling nagbalik doon si Lucas. Ayon dito, inaayos na nga nito ang tungkol sa kasal nila. Pero nagulat na lang ito sa topic ng kanyang binuksan. Sigurado ka ba? Gusto ko silang makita. Pag-uulit niya kung sakaling hindi nito marinig ang kanyang sinabi. Pero gusto ko nang palayain ang sarili ko sa lahat ng takot, love. Niyakap naman siya ni Lucas. Nang araw na yon, nagpaalam sila sa kanilang anak na may pupuntahan lang saglit. Naintindihan naman ng bata na hindi ito pwedeng kasama, kaya naiwan ito sa tiyuhin. Habang sila ni Lucas ay may kasama namang mga bodyguard para sa kanilang kaligtasan. Una nilang pinuntahan ang kulungan ng ama ni Lorenzo Saldivar. Sinong bisita ko? Hindi na nito natuloy ang sasabihin nang makita silang dalawa ni Lucas. Napangiti ito na tila ba nasisiyahan sa nakikita. May kasama ka ng babae ngayon. Nakamove on ka na ba sa babaeng yun? Natanggap mo na bang wala siya? Nakinain na ng buhay siya, Saldivar. At kasama ko siya. Napatingin sa kanya ang Ginoo. Tila ba hindi makapaniwala ang tingin na binibigay nito sa kanya. Ngumiti si Camille. Hindi ba kayo makapaniwala, sir? Akala niyo ba nagtagumpay kayo? Na kayo ang panalo? Natatawang tanong ni Camille. Hindi pwedeng magsinungaling sa akin si Armando. Lahat ng inuutos ko sa kanya nagagawa niya ng maayos. Loyal ko siyang tauhan. Marahil, loyal nga siya sa inyo. Ngunit isa pa rin siyang taong may puso. Kung kaya naman binuhay niya ako. At ang isa pang buhay na dinadala ko.
Habang kayo't ikaw ng anak mo, hinaharap ang inyong kaparusahan. Sabi niya sa Ginoo, na halatang napikon. Napatayo ito't sasaktan sana siya, pero mabilis na lumapit ang isang pulis. Kung hindi kita napapatay noon, ako ang papatay sa iyo ngayon na babae ka. Pero hindi ka na makakalaya pa dito. Dito ka na lang habang buhay na hinaharap ang kaparusahan sa mga kasalanan mo. Tumayo na silang dalawa ni Lucas. Bago tuluyang umalis, muli pang nilingon ni Camille ang Ginoo na nagwawala habang dala ito ng mga pulis. Salamat sa taong yun na hindi kanya pinatay, love. Tanging ngiti lang ang naging tugon ni Camille kay Lucas. Sunod silang nagtungo ng lalaki kung saan mental nandoon ang anak ni Lorenzo na si Georgina. Nandito ka, Lucas. Napatingin ito sa kanya kaya mabilis na nawala ang saya at ngiti sa labi. Sino naman siya? May bago na namang ipapadispatcha si Dad. Tingin niya wala pa rin ito sa sarili. I'm Camille. Camille? Camille, di ba wala ka na? Sabi ni Dad wala ka na. Well, too bad dahil okay pa ako't buhay na buhay. Ikakasal na nga kami ni Lucas. No! Sa akin ikakasal si Lucas. Sa akin lang, hindi sa'yo. At hindi kahit sa sinong babae. Sinasabi mo lang yan. Kaya tumayo silang dalawa ni Lucas. Sa totoo lang, gustong maawa ni Camille sa babae. Dahil lang naman sa sobrang pagkagusto, kaya ito naging ganoon. Pero masamang tao ito at ang ama nito, kaya hindi dapat. Lucas! Ngunit hindi na nito nilingon pa ni Lucas. Ngayon naman, mag-focus na tayo sa pamilya natin. Nasa sasakyan na silang dalawa ni Lucas. Yes, love. Malambing na sabi ni Camille sa lalaking kanyang mahal na mahal. Hindi maiwasang maluha ni Camille habang palapit kay Lucas sa lalaking mahal niya. Akala niya malabong mangyari yun. Tinanggap niyang hindi talaga sila para sa isa't isa. Pero doon din pala mauuwi lahat. Pero habang nakatingin siya kay Lucas, ay nakikita niya rin ang pagtulo ng luha mula sa mata nito. Hanggang sa naihatid na siya ng kanyang kuya. Ingatan mo ang kapatid ko. Yes bro. Mga iyakin. Pangasar pa nito sa kanila bago sila iwan. Maya-maya, sinimulan na ng pari ang kasal. Kasalan na wala namang tumutol dahil lahat ng nandoon, suportado sila, lalo na ang kanilang anak. You may now kiss the bride. Palakpakan ang kanilang narinig. Humarap sila ni Lucas sa mga bisita. Parehong may ngiti sa kanilang mga labi. Lumapit ang anak nila sa kanila at yumakap. Walang hindi masaya sa kasalang yun. Wala nang kulang sa buhay ko. Magkatabi silang dalawa ni Lucas sa reception nang magsalita ito. Puno ng pagmamahal nilang tinignan ng isa't isa. Thank you, kuya. Enjoy your honeymoon. Isang trip to Hawaii ang regalo nito sa kanilang dalawa. At syempre, dahil may honeymoon, walang kasamang bata. Naiintindihan naman iyon ni Kieron. Ewan niya nga kung anong pinagsasabi dito ng kanyang nakakatandang kapatid para mapapayag ang bata. Pero tingin niya naman, wala itong sinabi na hindi para sa bata. Ang usapan dito, magkatulong ito at ang mother-in-law niya sa pag-aalaga sa bata. Mommy, Daddy! At dahil nasa malayo nga sila, nagvi-video call na lang sila. May gusto na pong babae si Tito. Pagkukwento nito sa kanilang dalawa ni Lucas, pareho tuloy silang napangiti. Mukhang magkaka-love life na ang kanyang kuya. Bagay ba sila ng tito mo? Tanong dito ni Lucas. Opo, Daddy. Bagay na bagay nga po sila ni Tito. Ano yan? Narinig nila ni Lucas ang boses ng kanyang kuya. Natawa na lamang si Camille. Mukhang magkaka-love life ka na. Pangaasar niya rito. Pinagmerienda na muna nito ang pamangkin kaya sila na lang ang naiwang nag-uusap. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Oo, kaya ako gusto siyang makilala pag uwi namin. Basta pag uwi nyo, magkakaroon na ako ng bagong pamangkin. Napairap na lamang si Camille. Thank you pala bro sa pag-asikaso sa kumpanya ko habang wala ako. Sabi ng kanyang asawa. Nakayakap ito mula sa kanyang likuran. Para saan pa ba na pamilya tayo? At alam ko naman na magaling talaga ako. Marami kong ang negosyo na handle ko. O sige na, bye na. Teka, hintayin mo muna ang pamangkin ko. Siya ang magbababay sa amin. Bye mommy, daddy. Matapos ang isang linggo sa Hawaii, umuwi na sila ni Lucas sa kanilang bahay. Oo,
May sarili silang bahay kung saan nandoon din ang kanyang mother-in-law. Ayaw kasi ng asawa niya na mag-isa ito sa isang bahay na syempre ayaw din naman niya. Mommy! Daddy! Sinalubong sila ng anak nila. Parehong nakayakap ang bata sa kanilang dalawa ni Lucas. Tuwang-tuwa ito na nakabalik na silang dalawa. Mommy, Daddy, this is Tita Kay, girlfriend po ni Tito Martin. Nagkatinginan silang dalawa ni Lucas. Ang bilis naman ng kuya niya. Napangiti na lang si Camille. Parang noong nakaraang araw lang itingin nila. Liligawan pa lang pero ngayon girlfriend na. Ngayon na pala ang balik niyo. May girlfriend ka na pala. Natutuwa niyang sabi sa kapatid. Napakamot ito sa ulo. Naunahan na pala ako nitong bata na to. Natawa na lang si Kayron. I'm Kay. Pagpapakilala ng girlfriend ng kanyang kuya. Niyakap niya ito bilang sign ng pagtanggap, sabay ngiti sa babae. Welcome to the family, Kay. Ang ganda-ganda mo kaya naman pala nahulog sa'yo ang kuya ko. And next year, kasal na namin. This year, mas kikilalanin pa namin ang isa't isa. Napangiti na lang siya. At dahil pagod sa biyahe, nagpaalam sila ni Lucas na magpapahinga lang muna. Habang paakyat, nakasalubong nila ang mami nito. Welcome back mga anak ko. Magkasunod silang yumakap sa ginang. Pahinga po muna kami, mami. Nagustuhan nito ang pagtawag niya ng mami, kaya napangiti ito. Pagdating sa kwarto, nagpalit muna silang dalawa ni Lucas ng damit bago nahiga sa kama. Kampante naman sila ni Lucas na nasa mabuting pangangalaga ang anak nila. I love this family, sabi ni Lucas sa kanya habang siya yakap. Pero wala nang nasabi pa si Camille dahil inaantok na siya at napagod. At dahil ayaw ng lalaki na mapahiwalay siya dito, ay siya na ang ginawa nitong sekretary na wala namang ginagawa. Dahil more on lambingan sila sa office nito para daw pampawala ng pagod. Pero pagkatapos nun, parents duty naman ng dalawa. Mommy! Sinundo nila ang anak nila sa eskwelahan. Kamusta ang araw ng baby namin? Okay na okay po, mami. Habang nasa sasakyan, pakanta-kanta pa ito. Pag-uwi nila, nagkwento naman ng bata sa lola. Ngunit kinabukasan, hindi mo na siya nakasama kay Lucas sa kumpanya. Dahil feeling niya, may mali sa katawan niya. Pakiramdam ni Camille, may mali talaga sa kanya. Hanggang sa naalala niya na ganoon din ang kanyang pakiramdam noon nang malaman niyang buntis na siya kay Kayron. Kung kaya naman para wala nang hulaan pa at hindi pala isipan, gumamit na si Camille ng PT at gano'n na lamang ang naramdaman niyang saya nang lumabas ang dalawang guhit. Ibig sabihin, buntis na siya at dinadala ang pangalawang anak nila ni Lucas. Naisipan niya namang ilagay iyon sa box at pagmukaing regalo. Regalo, love? Hindi ko naman birthday Naguguluhan na sabi ng asawa niya nang umuwi ito at sinabi niyang may regalo siya dito. Buksan mo, love. Dali, buksan mo. Matapos buksan ang kahon, hindi ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Camille mula sa mahal na asawa. Sabi niya na nga ba, matutuwa ito, lalo na ang anak nila. At tama nga siya. Yay! Magkaka-baby brother or sister na ako. Maging mother-in-law niya, pati ang kuya niya at girlfriend nito, masaya para sa kanila. Lalo na silang dalawa ni Lucas. Dahil madadagdagan na ang kanilang pamilya. I love you so much. Nang gabing yun, nasa balkonahe sila ng bahay at pinagmamasdan ng mga bituin. Nakayakap ito sa kanya mula sa likod niya. I love you too, Lucas, and this family. Saglit nilang hinagkan ng labi ng isa't isa bago ipinagpatuloy ang pagmamasid sa mga bituin. Saglit pa, napagpasyahan na rin nilang matulog. Baka kasi magising ang anak nila at wala sila sa tabi nito'y mag-iiyak. Good night, my wife. Hinagkan muna nito ang kanyang noo. Pagkatapos ay sa panganay nila, sunod ang kanyang tiyan para sa kanilang bunso. Napapangiti na lang si Camille habang pinagmamasdan ang kanyang asawa at anak na tulog na. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ang mga masamang panaginip ay tapos na.
Hindi niya na kailangan na magtago at magpakalayo dahil sa takot na baka kung anong mangyari sa kanilang mag-ina. Dahil ngayon, ayos na ang lahat. Wala nang problema. Ang tanging natitira na lang ay isang masaya at nagmamahalan na pamilya.